Ang ating bonus analysis ay may kaugnayan sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa batay sa Asian Development Bank ay atin ni Bombo Angelica Morales. Sa papel, maganda ang kwento ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Asian Development Bank, lumago ito ng 5.6% noong 2024 at inaasang aabot sa mahigit 6% sa mga susunod na taon. Maging ang mas konserbatibong pagtataya ng International Monetary Fund ay nananatiling positibo. Ngunit sa likod ng mga numerong ito ay isang mas malagang salik na hindi kayang suklian ng porsyento ang tiwala. Ayon kay dating Bangko Sentral Deputy Governor Diwa Ginigundo, patuloy na babagal ang paglako ng ekonomiya dahil sa pagbagsak ng kumpanya ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan. At malinaw ang ugat ng problema na ito, ang malalamig na isyu ng malalang isyu ng korupsyon at kahinaan sa pamamahala. Sa isang ekonomiyang umaasa sa pamumuhunan upang lumikha ng trabaho at oportunidad, ang pagkawala ng tiwala ay katumbas ng pagbagal ng galaw ng buong sistema. Hindi sapat na sabihin na tayo ay kabilang pa rin sa pinakamabilis lumago sa Southeast Asia. Ang mas mahalagang tanong ay, gaano katatag ang paglago kung ito ay nakasandal sa marupok na pundasyon? Ang kapital ay likas na sensitibo sa panganib. Kapag nakikita ng mga mamumuhunan ng katiwalian, pabago-bagong patakaran at kawalan ng pananagutan, natural lamang na maghanap sila ng mas ligtas at mas malinaw na destinasyon. Ang korupsyon ay hindi lamang usaping moral. Ito ay usaping pang-ekonomiya. Bawat suhulan, bawat anomalya, at bawat proyektong pinapabayaan ay may katumbas na trabahong hindi nalikha, serbisyong hindi naihatid at pag-asang naantala. Ito ang tahimik na buwis na binabayaran ng mamamayan araw-araw. Kung tunay na nais ng pamahalaan na matupad ang mga optimistic forecast ng mga pandaigdigang institusyon, kailangang unahin ang pagpapanumbalik ng tiwala. Hindi ito makakamit sa pamamagitan ng mga pahayag lamang, kundi sa konkretong aksyon. Malinaw na pananagutan, mabilis na hustisya sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon at isang pamahalaang handang maglinis ng sarili nitong hanay. Ang ekonomiya ay hindi lamang usapin ng paglago, kundi ng direksyon. Maari tayong lumago ng mabilis ngunit kung mali ang landas, mauuwi rin ito sa pagkabagal. Ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa pamahalaang mapagkakatiwalaan at sistemang makatarungan. Doon lamang muling manunumbalik ang tiwala at kasama nito ang matatag na paglago ng ekonomiya.